araw sa lahat. Binubuksan ko ang tribunal na ito para imbestigahan ang pagkawala ng school funds. May tatlong humawak ng pera at ngayon ay kakaunti na lamang ang natitira. Layunin nating malaman kung sino ang may pananagutan. Nakasaad sa record na ang fund ay na-turnover ng 3 beses mula kay Helen, kay Jamela at kay LJ. Mayroon din tayong witness na si Johannes. Helen, ikaw ang unang humawak ng pondo. Ipaliwanag mo ang iyong ginawa sa perang hawak mo. Ginamit ko lang ang pera sa authorized expenses. Kompleto ang halaga ng i-turnover ko kay LJ. Wala akong itinatago. Nakasaad sa logbook na kumpleto ang amount na naibigay kay LJ. Tribunal, lilipat ba ang suspetsya kay LJ? LJ, ikaw ang sumunod na humawak ng pondo. Ano ang masasabi mo? Tama po si Helen. Kumpleto po ang natanggap ko. Gumastos ako para sa printing at supplies. May resibo ako. Pagkapasa ko kay Jamela, halos kumpleto pa rin. Shows minimal deductions, may supporting receipts. So, pinapasa mo ba ang suspetsya kay Jamela? Opo, siya ang huling humawak. Jamela, ikaw ang huling humawak. Bakit kulang ang pera ng isoli mo? Your Honor, hindi ko po alam kung paano nangyari yon. May nagastos akong urgent school needs pero hindi ko nakuha lahat ng resibo. Hindi ko ninakaw ang pera. Hawak mo ang pera ng nangyari, ang discrepancy. May masasabi ka pa? Meron pong witness. Hindi po ako ang huling gumalaw ng envelope. Bilang witness, Miss Johannes, lumapit ka. Ano ang iyong nakita? Your Honor, isang araw po, nakita kong may ibang estudyante na may hinawakang envelope na kakulay pareho ng envelope ng funds. Hindi ko nakita kung ano ang ginawa niya pero nakita ko siyang lumapit sa desk kung saan nakalagay ang fund. May record po na minsan iniwanan ng envelope sa faculty table. Kung ganon, hindi tiyak na si Jamela ang kumuha ng pera. Maaari rin bang may ibang nakialam? Ayon sa testimonies, si Helen at LJ ay may maayos na turnover. Si Jamela ang may kulang na record pero may witness na nagsasabing may ibang taong lumapit sa envelope. Walang matibay na ebidensyang nagnakaw si Jamela. Ang hatol, Jamela is not guilty but accountable for poor documentation. The tribunal conclude that the loss may have occurred due to unsecured handling of funds. Inirekomenda ng tribunal ang mas mahigpit na monitoring at secured storage ng school funds. With that, the tribunal is adjourned.